Nakaka-excite mga sis kung magbukas-bukas ng mga gamit. Dumating na yung in-order na ating ref. Hindi masira yung mga halaman na ilalagay dito. So pinapasok na siya. Tatay nagkakabit na ng ating backsplash. Hi guys, good morning. So today is ang ating pang 9th day ng ating pagbibilang para sa house turnover. So ayan, 9 days na lang ang natitira at nalalagi ay finally may turnover na ang ating bagong bahay. So ang tanong, ang malaking tanong, mata-turnover ba siya? So ayan, hopefully ayan ma-turnover. Pero parang sa nakikita ko hindi talaga kakayanin. So tanggapan na talaga to guys. Pero kasi ang sinasabi pa rin sa amin ng contractor is kakayanin. So tignan natin kung anong magaganap kasi ang dami pang mga revisions talaga na dapat gawin. And sa mga nagsasabi po na wag niyong tatanggapin yung house hanggat may mga nakikita kayong mga problem or may mga mali-mali. So syempre knowledgeable naman kami kahit papaano guys sa mga ganun. And at least itong araw-araw na pagpunta namin dito sa bahay is nakikita agad kung ano yung mga dapat i-rectify ng maaga para pag house turnover na to is siguro may mga minimal pa kasi may mga iba pang areas ako nakikita na na-raise ko naman na pero hindi pa kasi sila nag-a-adjust. So mamaya ipapakita ko yun guys, yung mga kailangan pang mga ma-rectify pero hindi pa na-rectify. So ayun. And also sa kahapon vlog and also sa isang vlog namin ng isang araw, yung regarding nga dun sa may CR. So actually ang gagawin nilang remedy is tatanggalin ata yung tiles. Tatanggalin yung tiles dun sa may parang nakaganon. Kasi parang kumbaga imbes na paganon yung mismong tiles papunta dun sa may drainage is parang napaganon siya. Kumbaga naka-heart siyang ganyan. Ganyan. So ang pinaka-suggestion daw is lalagyan ata ng parang tatanggalan hindi ko alam. Ang suggestion daw guys is hindi ko alam kung lalagyan daw ng additional na something. Pero kasi ayaw namin ng yung sokolo ba yun? Ayaw namin ng ganun guys kasi ang pangit nga niya tignan and hindi siya magiging seamless. So may nagsasuggest na maglagay ng ganun pero sana ayaw namin. Sana magawa ng paraan. Yun na lang ang inaano namin. Otherwise, tibagin yung buong shower enclosure. So hopefully magawa naman ng paraan siya. And ayun, unti-unti nabubuo na siya pa isa-isa kahit papaano. And mas less na rin yung yung stress. Nadadagdagan nga lang pagka nagkakaroon pa ng pagkakamali. So kami hindi naman namin siya minamadali. Again, this is just a friendly reminder na 9 days na lang. Parang kumbaga ganon. Yung sa pinangako nyo na date. So hindi pa naman tapos yung contract until first week of August I think. Kasi yun yung nasa namin, yung nasa Gantt chart. So hindi pa naman sila nagbe-breach ng contract kahit pa paano. So tignan natin. Ayoko na we'll see, tignan natin. Kasi oo nga naman. Kahapon nare-realize ko yung pinapanood ko yung video. We'll see, tignan natin. Parehas lang yun eh. So ayan, tara na at magbigay tayo ng update sa ating dream house. Let's go! So ayan guys, ngayon is nandito na tayo sa labas. And ayan, ngayon nandito sila sa may harap eh. So final na kasi guys is papalitan na namin itong fascia board ng color black. Lahat ng horizontal lines na yan is color black. Kasi ngayon is siya, choco brown siya kagaya nitong ating cladding dito. So pinablock na namin to para lahat ng horizontal line ay naka-block siya. So hindi siya yung patsi-patsi or chapsoy-chapsoy yung kulay. Kasi nga naman itong mga vertical lines na to is more on choco brown. So nag-agree na rin kami na dark choco, okay na yung ganyan. Instead na ganito yung ilalagay naming kulay na parang medyo light brown. So medyo class nga siya tignan guys yung ganitong dark choco pag sa gabi. Kasi sinubukan na namin ipailaw yung mga
lights na nasa taas. So far okay naman, nagko-complement naman yung mga kulay, black, dark choco at saka yung white na nilagay namin dito sa my wall. Marami rin nagsasabi guys na na pangit daw yung dark choco, mas homey daw yung parang light brown, pero kasi sa gabi siya maganda. Kahapon pinailaw namin so ito yung itsura niyan. Yan, insert yan, insert. Diba? So maganda yung itsura niya pagkagabi kasi nagko-complement yung mga ilaw na nilagay dito sa bahay. Actually nakukulangan nga ako pero iniisip namin yung Meralco. Baka pag nakita yung mga ilaw na to, taasan ang kuryente. So, ayun, tara na at pumasok magbigay ng quick update sa ating pinapagawang bahay. Let's go! So, yun guys. So, dito sa ating carport ay finally napinturahan na nila yung ating mga wall dito. So, I think tatapusin nila to within the day. And nagsisimula na rin sila ditong maglagay ng pintura or hindi ko alam kung ano tong tawag dito. Skim coat ata tawag dito. And dito kasi guys sa aming sa aming carport is may parang pagka-huspy yung niya, yung dating. Hindi siya finish talaga na ini-expect natin na kagaya nung wall na yon. Dito kasi medyo rough yung yung finish. So yun daw kasi yung nakalagay sa render. So since nagbe-base tayo sa render kung ano yung pinaka render nila, edi doon na lang tayo co-comply or kung ano yung nasa render nila since more on visual kasi tayo. Pero minake sure naman namin na hindi siya yung maglilik, alam mo yun, kasi lalo na yung sa may pinakalikod, yung mga fence namin, kasi sabi ko lagyan at least ng Acrytex primer bago mag-Acrytex paint. So hindi ko alam kung anong gagawin, kung Acrytex paint agad na diretso or Acrytex primer muna ang gagawin. So either way naman daw. Pero ang pinaka-proper kasi nun, I think, ewan ko kung i-correct nyo ako guys Acrytex primer muna bago mag-Acrytex paint. So, tignan natin. Kasi ang concern lang namin is pag nagpataas ng fence or nagpagawa na yung nasa likod and then yung mga gilid-gilid, baka kasi mag-cause siya ng leak or may mga something na pumasok doon sa may fence namin. Mahirap na solusyonan pagka ganun. So, kaya yun. Make sure ko din and then sinabi ko rin na if ever, i-Acrytex muna, primer bago siya i-Acrytex paint. So, tignan natin kung ano yung gagawin nilang application dito sa ating fence since naka-rough finish lang naman siya. So guys, sa may area na to, naka naman siya. Makinis naman siya. Ayun. So, kikinisin naman tong part na to ng ating carport. Dito lang yung fence yung medyo rough siya. Para siyang asbestos yung yung magiging dating niya. Ayan. Kahit pa paano, since tapos nang ilagay yung ating mga dito, tiles is kinobera naman nila. So, ayun. Natututo naman sila kahit pa paano. Meron na siyang cover, 'di ba? Dito naman tayo sa service area. Yung last time na sinabi namin na parang walang cover, yung paglalagyan ng washing machine area. So, finally, meron na siya. Ayan. So, hanggang dito siya. Ayan, sa ating pintuan. So, I thought wala siyang cover. Kasi dun sa may render, I think hindi siya halata na may cover talaga siya. Pero, meron talaga dapat. Meron pala dapat. So, correct natin. Meron pala dapat. Kasi nga naman may nagko-concern guys na baka daw pag nasa labas yung washing machine and then nababasa na arawan is baka masira agad. So may nagko-comment din naman na bakit hindi na lang gawan ng room yung pinaka laundry area sa loob. So kino-consider din namin siya guys. Pero kasi ang nasa plano is dito sa may labas yung washing machine. So we will make sure na lang na protected siya from the sun and rain. So, ayun. Nagawa ng paraan. So, meron naman pala siyang cover. May cover naman pala dito sa may likod. Kaya, medyo at least kahit papaano, malilesen yung worry natin sa ating washing machine na bibilhin. So, ayun guys. So, bali, ang cover niya is dito. Start sa may pintuan and dito sa ating laundry area ay kasama din siya.
So, may nagsasabi din, may cabinet dapat dito, maglagay ng cabinet and dito rin. So, meron naman siya. So, maglalagay ng cabinet dito based sa may render para at least yun yung lagay ng mga sabon, mga detergent. And then dito namin ilalagay yung washing na binigay nila Sir Kat and Ma'am Dai. So, nagpaabang din kami dito guys ng parang sa drain para at least diretso siya yung tubig ng ng mismong washing machine. So, meron din ditong nakaabang na maliit lang na sink. Ayan, syempre para hugasan, ganun, kahit papaano. Pag nasa labas ka, kung gusto mong maghugas, so pwede ka na maghugas dito sa area na to. So, dito naman guys, sa ating auxiliary kitchen is okay na. So, nai-start na nila guys, takpan yung ceiling natin. Kasi ito na lang actually yung waiting na area para makabit yung ating mga modular cabinet. So, dito. May cove light din to eh. So, maganda yung magiging effect niyan. Kagaya ng nasa main kitchen natin. So, ang ilalagay din dyan ay warm white. Warm white, no? Ayan. So, warm white yung kulay na ilalagay dito sa area na to. So, for yan na lang, kulang is tatakpan na lang to para ma-layout na nila modular yung dito sa ating auxiliary kitchen. And waiting na lang sila na matakpan yung pinaka-ceiling para at least masukat nila yung pinaka-final na sukat or measurement ng cabinet. Kasi mahirap nga naman na isukat nila, hindi pa naka-final yung mismong design. So, yun. Kaya naiintindihan ko rin si modular kung bakit medyo pa-delay yung pag-i-install niya. Kasi nga naman, baka pag sinukat nila, I mean may measurement sila, pero pag sinalpak nila yung mismong na-measure nila o yung mismong nasa papel is magkaiba na in actuality. So, ayun. I think this week din magpupunta si modular para mag-revisit at saka ipagawa yung mismo modular natin sa auxiliary kitchen. Dito na rin guys actually yung yung ibang modulars para sa cabinet. So, 1, 2, 3. So, yung isa kasi is nakabit na nila sa isang TNB natin. So, ito yung ginamit nila. Oh. Parang PVC particle ata to guys. Kasi nga sabi namin, nababasa yun. Baka masira in the long run. So, I don't know kung matibay to guys. Comment down below sa mga modular expert po dyan. Ano po bang material tong ginamit nila dito? Pero ang pagkakaalam ko guys is PVC particle. Yun. Comment down below guys kung anong material to. Kasi wala akong idea sa mga ganito eh. Pero so far okay naman. Maganda naman yung material na to. Kasi yung isa guys para siyang MDF pati yung marine. So yun ata yung mga option ni MDF, marine, tas yung PVC. So nung pinanood ko sa TikTok guys, itong PVC medyo matibay siya. I mean kung pag-aanin mo MDF, marine, tas PVC. So correct me if I'm wrong guys sa mga nakakaalam dyan. Kaya sabay-sabay tayong matuto. And syempre ang ating smart lock by Kanzen. So naka-waiting na lang yan. I-install na lang nila guys sa ating main door. Dito naman guys sa ating main kitchen, ayun si tatay nagkakabit na ng ating backsplash. Backsplash yan tayo no? Backsplashing, oo. So, ganito yung tiles namin. Hindi siya masyadong white. Parang meron siyang mga yung alon-alon effect. Saka hindi rin siya pantay-pantay dito. So, ayun yung design namin guys. Yung hindi talaga siya plain na na finish talaga. Medyo may pagka alon-alon ang dating niya. Ayan makikita niyo guys. Yan. So, ito na 'yon. 'Di ba saktong-sakto guys yung yung dalawang panel ng tiles, patayo talaga siya. So baka sasabihin nyo bakit hindi pahiga. Ganito po kasi yung nasa design. And then lalagyan pa naman to ng grout. So kaya ganun. And napapansin nyo bakit may bungi-bungi. Ganyan po talaga yung design ng tiles, di ba tay? Ganyan. Baka kasi sabihin nila ba't para hindi pantay-pantay yung cut ng tiles. So ganyan po talaga yung tiles niya. So ganito yung itsura niya.
Pandikit na. So, yan. Kung napapansin nyo, medyo alon-alon. And then, hindi siya talaga even. Or pantay-pantay yung yung mismong sukat ng tiles. I mean, pantay-pantay yung sukat, pero hindi pantay-pantay yung pagkakat. Design ata niya. Yun talaga yun. Guys, dito sa ating pool area, so tapos na ang ating dito, yung mga natural stone ikabit dito sa pool area na to. So maganda nga sana kung mas mataas to, pero kasi ang restriction ni subdivision is hanggang dyan lang. Pero yung kapitbahay namin mas mataas, no? So i-raise ko din to kasi yung original plan talaga is mas mataas dapat dito, yung natural stone. So tignan natin kung mapapakiusap natin kay subdivision to. Pero yan kasi yung in-approve nila. And dito rin sa may area na to. So ito yung shower area ng natural stone. So medyo magiging punggok kasi yung shower natin pagka medyo mababa talaga yung ating shower area. So try ko din siyang i-raise sa admin dito sa may subdivision. Pero so far okay naman siya, maganda yung pagkaka-layout. Nakukulangan lang ako guys sa may height niya. And dito naman ay ganun din. Since swimming pool area nga to. And ang nire-raise ko na concern is mas mataas yung doon sa may kapitbahay. And then may mga ibang bahay dito guys na mataas naman yung pinaka fence nila sa may likod. Bakit sa amin hindi pwede? So may nakausap din kaming kapitbahay namin dito guys sa may harap lang ng bahay. Kaka-move in lang nila and almost kasabayan namin ata silang magpagawa ng bahay. Pero tapos na yun sa kanila. And may mga factors daw minsan na ganun na bakit pwede sa ganito sa ibang bahay pero sa amin hindi. So try ko rin siyang erase para at least hindi masacrifice yung magiging design at saka itsura ng bahay or yung sa may likod. Kasi nga naman parang medyo bitin yung natural stone. So tignan natin kung papayagan tayo ni admin na maayos yung rear area ng ating bahay. Kasi guys, ganito yung itsura niya talaga. Yan. So, mataas talaga yung pinakabakod sa may likod. So, meron na kasi silang restriction na 2 meters. Kaya sumunod na lang din kami, di ba? Kesa naman di tayo makakuha ng construction ban, wag na lang. So yun guys, nag-change outfit tayo kasi mainit. Sobrang init nung nasuot ko. So ngayon is hindi tayo makaakyat sa taas. Pero mamaya siguro dahil hindi pa nagagawa yung mismong natin, hagdan. Yun nga dahil binaklas nga nila yung mga steps. Dahil ang gusto nga nila is pumantay yung pinaka last na planks doon sa second floor. So kumbaga ito yung second floor, ito yung last planks. Kasi ang original plan, sabi ko, okay na kahit hindi siya pumantay sa pinaka second floor or sa landing ng second floor. Kasi nga mata yung pinaka yung pinaka lalandingan just in case napantay siya. So sabi ko okay lang kahit may gap na at least 2 inches para lang hindi siya magland ng mata and oro talaga siya. So ewan ko, ginawan nga nila ng paraan, inadjust nila, parang nire-design nila, nire-layout nila yung stairs, yung sa paakyat na. So tignan natin kung paano nila kakabit yung mga planks doon sa paakyat ng second floor. So achieve naman daw yung pantay na planks at saka yung landing ng second floor. So basta oro, yun lang na negotiable namin guys sa may hagdan. Basta oro yung pinaka niya, pinakalalandingan, and then oro din siya nag-start. Malamang oro talaga mag-i-start yan. So yun, anyway, hintayin lang din natin yung ating magla-landscaping kasi today din is dadating yung magla-landscape. May meeting din kami sa landscaping dito na sa site, mga 11 AM. So time check, it's already 10:18 AM na. So hintayin na lang natin sila guys para at least ma-discuss din kung ano yung mga halaman na po pwedeng ilagay dito. So ang gusto lang naman namin is magkaroon siya ng number 1, yung welcome plant and fortune plant. So gusto namin may mga ganong atake din yung bahay. So just in case guys, comment down below kung ano yung mga halaman na maganda for landscaping.
Kasi yung harap pati yung likod lalagyan pati yung gilid eh. May landscaping siya. So yun. And then may nakita rin ako or nabasa din ako sa comment na pwede kayong maglagay ng parang bamboo. So kino-consider namin yun just in case hindi ma-approve ng admin dito na ipataas yung rear fence. Lagyan na lang namin ng bamboo na ganun para at least for safety din, and at the same time hindi siya masyadong nakakahiya sa kapitbahay kasi nga parang baba ng fence ng ano namin eh, ng likod or din mismo sa may area ng swimming pool. So tignan natin pero tatawagan ko muna yung admin regarding this para mailaban din namin, di ba? Yun lang. Kasi guys ito yung nilalaban ko na bakit itong ano, so kapitbahay namin to guys nakakausap namin yung owner and nakapasok din kami dito. So maraming salamat po dahil na-tour kami dito sa bahay na to. So nanonood din sila ng vlog. So like for example ito guys, ito yung parang pinaka fence na 2 meters. And then ito yung parang in-extend na mas mataas. So, kaso nga lang, yung sinabi daw ay hindi po pwede. So kaya tatawagan ko yung mismong admin dito ng subdivision. Baka sakaling pwede nating ihabol kahit papaano dahil sayang yung ganda niya kasi napakita ko naman sa inyo kung ano yung magiging itsura and for safety reason din. And at the same time, syempre para may privacy din, yon yung gusto kong masabi, may privacy din sa may likod or sa swimming pool area. No matter So yun guys, dumating na yung in-order na ating ref dito sa ating dream house. Ayan na ang delivery. So ito yung ating isang ref na para sa auxiliary. And ito na ang katok-katok na ref. Ito na rin yung ano, cooktop. Cooktop yan kuya no? Cooktop na elbow. Ayan, so ang induction hub. Andito na rin siya. Ayan, so pinapasok na siya. Thank you so much, Ninang Jane. Angat po, angat. Yan, sige po, angat. Angat pa. Up, angat. 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 Sige. 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 Up, babot dito sa akin ha. Babot. Kaya. Guys, we decided na hindi na siya fake plants yung ilalagay dito. So, totoong halaman ang ilalagay namin dito sa part na to. So yun guys, time check. It's already 12:32 PM na. So, siesta time na ng ating mga workers. Kaya naman, tayo ay magla-lunch na din. Lunch! So, ayan guys, ngayon is tapos na rin kami mag-meeting with our landscaping. So, hopefully this week daw matapos. Hopefully this week is masimulan na rin nila yung pagla-landscaping. Pero kasi sa nakikita ko ay mukhang hindi pa sila makakapag-start kasi may mga exterior part pa na ginagawa. So, sabi ko kahit last na kayo pumunta yung landscaping para at least hindi masira yung mga halaman na ilalagay dito. So, ayun, okay naman na, nakapag-meeting naman na kung ano-ano yung mga halaman na ilalagay. Pero comment down below guys kung ano pa yung ibang mga halaman na mas maganda. Kasi nagtuturn kami between kung grass lang ba siya or pebbles yung ilalagay sa ano palibot. Pero kasi ang sinuggest sa amin, mas okay daw yung puro grass. Maglalagay lang siguro ng accent na pebbles dahil medyo mainit siya eh. Kung green, medyo malamig sa mata. Kasi nga 'di ba ang pebbles daw is nagba-bounce lang yung init or nag-i-stay yung init dun sa may mismong pebbles. Unlike sa halaman, nag-aano siya, photosynthesis. Photosynthesis, 'di ba mo? So ayan, nandito si Mo. Nag-i-edit siya, kausap ko. Hello Kabe. So LDR kami, ganyan. Every other day, pasahan kami ng vlog. So, ayun, and then na-deliver na rin dito finally yung ating ref. Nandito na yung ref mo.
dumating na. So, ayan, again, thank you so much kay Ninang J. Ayan, sa paref nyo po, ayan, sobrang wala lang, speechless lang kasi unti-unti nang nabubuo and unti-unti nang nakukumpleto yung mga gamit namin dito sa aming dream house. Hindi pa man tapos pero mas okay na rin na na-deliver yung ref kasi nga may papasukan pa siya dahil pag wala, may glass na kasi yung mismong harap. So yan mga seswang, yan lang ang ating latest update sa ating bagong bahay. O diba gusto mo yun? Talagang ka-excite, kaabang-abang ang mga susunod na kaganapan ayun sa ating bagong bahay. Dumating na yung ating landscaping din sa bahay para mag-check and mag-plan na kung paano nila i-execute ang pagla-landscape. And at the same time, pina-ask na din kami kung anong mga prefer naming mga halaman, kung ba't ba namin maglagay ng kalachuchi, kalachuchu, ng mga mangga, sili, ganyan. Parang bahay kubo na siya mga sis. Pero sure na magpapalagay kami ng mga doon, mga gulay-gulay, yung mga malunggay. Alokbate, di ba para kapag medyo nagtitipid-tipid tayo dahil nga matinding gastos ang ginawa natin, yun na yung uulamin natin, pipitas lang tayo sa Arden. Gusto mo yun? Charot lang mga sis. And ayan, fina-finalize na din yung aming interior and dahil talagang matatapos na mga sis, papasok na sila sa ating bahay para sila naman ang mag-work doon. And syempre, yung ating ref is dumating na din. Oh my God, thank you so much, Ninang J. Ayan, sa ating pa-ref. And sobrang excited na din tayong gamitin yun, lagyan ng laman, and mag-vlog actually doon sa ating kitchen, sa buong bahay. Ayun, kailangan nating i-ROI yun. So anyway mga seswang, dumiretso na kami dito sa Cafe Mutanza branch and para mag-unboxing. And dahil dumating na yung in-order ni Mo, so sabi niya parang ata ito, kitchen accessories. Kung gusto mo yun, excited na siya. Marami na yung mga in-order para sa bahay. And mag-affiliate na din tayo. Ganon. So kaya buksan na natin without further ado. Siguro sa next unboxing natin, doon na tayo sa bahay magpa-unbox. Diba? Ng ibang mga gamit. Ayan. Ngayon kasi medyo wala tayong space for that. Ano kitchen accessories kaya itong kanyang in-add to cart? Alam nyo ba, sobrang excited na rin yan sa bahay. Sabi niya, alam mo, mag-aan talaga ako doon. Magpe-prepare daw siya ng mga food, ganyan. Kasi siya yung nagpe-prepare ng food namin, ng mga kakainin namin. So sabi niya, luto talaga ang gagawin ko doon. Sabi niya hindi. Itong bubuksan natin is baka iiwan na rin namin sa bahay. Kasi parang kailangan na ng magmo-modular yung mga gagamitin namin ilalagay doon. Para mahanda na nila kung anong space, anong haba. Kaya nga yung ibang mga namin, appliances namin, di ba, na i-deliver na doon. Kasi yun yung mga kailangan ipauna. Gawa nga ng pina-finalize na nila yung aming kitchen. Ano to? Huh? Suris ka dyan. Basurahan! Okay. Yung dun daw sa sink na ilalagay sa bahay. So, ganito yung itsura niya mga sis. Stainless siya. Pwede mo rin siya iganyan. Corona, paano to? Hindi, meron pa naman siya. Yung pinaka-inside niya. Ay, parang ang dami ng eksena. Ano to? Pwede rin maging timba. Oh, wow. Na ganon. Tapos, pag ganyan. So, kailangan pa namin kasi siya i-assemble mga sis. So, basta ganyan yung mga magiging itsura niya. So, andito yung ibang mga accessories na for this. Kapag itatapon mo na, pwede mo siyang pag-igiba ng tubig, maging arenola, ni Lola. Ganun. So, ayun lang mga seswang. So, kung gusto nyo nito, i-add to cart na yung down below. Down below, ilalagay natin yung mga product na mga i-unbox natin sa mga videos na i-upload.
So yan mga seswang, ito lang yung ating in-unbox ngayon. So ayun, bakidaan na rin namin to sa bahay para iwan doon para dire-diretso na nilang makabit. And parating na rin yung ibang mga gamit na binili namin para nga doon sa kitchen area namin. Kasi kailangan na talaga i-finalize yung area na yun. Dahil patapos na rin yung gumagawa doon sa kisame. Kasi pag na-close na yung kisame doon, pwede nang tapusin ng modular yung kanilang gagawin sa aming kitchen. So, ayun lang mga seswang ating mga kaganapan sa ating vlog for today. So, maraming salamat sa panonood, sa pagko-comment, sa pagla-like ng ating video. So, ayun mga seswang, dito na nga nagyan ang ating video. And if you like this video, don't forget to like and share. And comment down below kung ano pang gusto nyo maging next video natin. And don't forget to subscribe to YouTube channel, Jessica Salon. And see you guys in our next video. Bye!